saying no. This can't be the way it was supposed to be. I keep saying. Magandang araw po muli mga kababayan, welcome sa Bets. Ay ito mga kababayan, kahapon kasi kasabay ng rally, kasabay ng rally ng INC ay bumulaga. Bumulaga po itong balita na di umano ay sinibak daw itong si Congressman Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriation. Ay ngayon ito po ang balita na kung saan itong anak ng Pangulong Marcos na si Sandro ay nag-motion. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Ayan po ay itong anak ng Pangulo na si Congressman Sandro Marcos ay nag-motion para bakantihin itong Committee on Appropriation. At ito naman po ang pamunuan itong speaker na si Speaker Romualdez ay inaprubahan. Inaprubahan dahil wala nag-object. Wala nag-object may isa. Maski isa. Kaya itong si Saldico ay tuluyang sinibak. Pero alam po ninyo mga kababayan meron pong pahayag itong si Congressman Saldico. Okay, sabi niya dito sabi niya, this decision made with a heavy heart is driven by pressing health concerns. The highly demanding nature of my role has taken its toll. And I now need to prioritize seeking the medical attention necessary for my well-being. Ayan ang dahilan daw pala kaya nagdesisyon ito si Saldico na magbitiw o bumaba sa pagiging chairman ng Committee on Appropriation ay dahil may sakit daw pala ito at gusto niyang bigyan gusto niyang i-priority. Gusto niya bigyan ng atensyon itong kanyang karamdaman, ang kanyang kalusugan. Yan po ang pahayag nitong si Saldico. Ay ngayon, dahil po dito sa ginawa ni Sandro Marcos na pag-motion para bakantihin itong Committee on Appropriation, ay tayo po napaisip bakit? Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Ito ba si Saldico ay nagsasabi ng totoo na siya po ay kusang nagbitiw dahil sa issue ng kalusugan? O ito ba ang ginawa ng anak ng Pangulo na pag-motion para bakantin ay nangahulugan na siya ay sinibak? Kasi binabangga natin dahil hindi po nagtutugma itong pahayag ni Saldico at dito sa ginawa ng anak ng Pangulo Marcos na si Sandro. Bakit ka nga naman mag-motion para bakantin yung isang committee kung nag-resign na pala ang kasalukuyan chairman? O di ba magulo? Parang contradict. Nagbabanggaan ang pahayag. Kaya tayo po ay napaisip kung bakit. Sino ba nagsisinungaling? Sino ba ang nagsasabi ng totoo dito? Siyempre tayo bilang nag-observe sa mga issue sa politika, tayo po ay mas nangingibabaw, naniniwala
na itong si Saldico ay sinibak. Sinibak. Base dito sa ginawa ng anak ng Pangulo na si Sandro Marcos. O ngayon, ang tanong, bakit sinibak? Yun ang tanong, bakit sinibak? Ibig po ba sabihin, merong hindi pagkaunawaan dito sa kay Speaker Romualdez, sa pagitan ni Romualdez at ni Saldico? Sa tingin ko, wala dyan. Wala sa pagitan ni Romualdez at ni Saldico ang problema. Okay? Sa aking tingin, ang dahilan kung bakit ay sinibak itong si Saldico ay dahil baka request ng Pangulo Marcos. Natanggalin na itong si Saldico sa posisyon bilang chairman ng Committee on Appropriation. Yan po ating pananaw. At ano ang dahilan? Sakali. Kasi hindi naman pwedeng sibakin mo yung isang chairman, kasalukuyan chairman, na walang dahilan. Diba? Ngayon, pinagtagpi-tagpi natin yung mga naging problema, naging issue last year. Ano ba ang naging pinakamalaking issue last year? Na pumutok. Naging dahilan ng ingay. Dahilan ng galit ng taong bayan sa ating gobyerno, di ba? Yung issue sa budget, yung hokus-pokus, yung mikus-mikus, ginawang mikus-mikus sa budget. Kaya ang dami pong nagalit dyan. May mga nagalit na mga ex-military, ex-police. May mga nagalit na mga yung Makati Business Club. Nag-react sila sa ginawa ng Kongreso sa ating budget. At meron pang gustong mag-file ng kaso sa Supreme Court. Ating po yan na subaybayan, base sa mga interview, sa mga balita, na merong gustong mag-file ng case laban dito sa ginawa ng Kongreso sa budget. Dahil sabi nila, meron daw nilabag na batas itong pinasang budget na ito, 2025. Meron pa gustong mag-rally. Sa January 30, meron gustong mag-rally. Dahil sa nangyayari ito sa ating budget. Tayo po nagtataka kung bakit Para bang tiniming, kasi kahapon, di ba, January 13, yung kahapon ay pag-resume. Ang araw ng pag-resume ng ating Kongreso. Kasabay ng rally ng INC. Sabay din sinibak itong ating butihing congressman sa kanyang komite. Sa ating palagay, ang dahilan kung bakit sinibak itong si Saldico ay na-pressure po ang administrasyon. Na-pressure dito sa mga ingay, panawagan ng taong bayan sa ating gobyerno. Sa ating palagay, itong pagsibak kay Saldico ay parang lumalabas na ito ay sacrificial lamb. Kasi ito itong naging desisyon, itong ginawa, inaprobahang budget ng ating Kongreso, ito naman sa aking palagay, ito po ay hindi lang
sariling pagpapasya ni Saldico. Naniniwala tayo na itong ating speaker ay involved dyan sa pagpapasya sa budget na ito kasi nga siyempre imposible naman na si speaker walang alam. Ha? Kahit na itong si Saldico ay chairman ng committee on appropriation, posible na siya lang ang may desisyon dyan. At si speaker wala. Imposible yan. Sa ating palagay, siyempre, may involved din dyan, may kinalaman din dyan si Speaker Romualdez sa mga naging desisyon, sa nangyari sa ating budget. Pwede bang walang kinalaman si Speaker dyan? Hindi. Kaya, ang tanong, bakit si Saldico lang ang sinibak? Siyempre. Ang lakas kaya ni Speaker Romualdez kay Pangulong Marcos, pinsan eh. Di ba? Pinsan eh. Pinsan eh. Papayag ba naman ang presidente ng kanyang pinsan sisibakin niya? Hindi. Hindi papayag ang Pangulong Marcos. Diba? Sa ating palagay po, na-pressure ang Malacanang kung bakit sinibak ito si Saldico. Dahil ramdam na ramdam po nila ang galit, patong-patong na ang galit ng taong bayan. Kasabay ng rally ng ANC kahapon, at ang galit ng tao, galit na ang tao doon sa pinagagawa ng mga congressman na pag-aatake sa Vice President. Galit din ang tao doon sa ginawa nilang pagmamikos-mikos sa pundo. Diba? Kaya sa ating palagay po, ang lahat na ito ay masasabi natin na ito ay damage control. At kasabay ng ginawa ng Pangulo na ito ay damage control, ang naging sacrificial lamb ay si Saldico. Yan po yan eh. Yan po ang ating pakiramdam. Yan po ang ating nakikita mga dahilan. Hindi mas maganda sana kung pati si Speaker ng Romualdez sinibak eh. Maganda sana eh. Sa kaya? Sa Senado kaya? Sa Senado. Di ba ang humahawak doon ng Finance Committee ay si Grispo. Si Grispo kaya sisibakin din? Kung sa kayang mag-resign si Grispo? Kasi magkasama yan eh. Nung inaprubahan ng BICAM ang budget for this year, hindi lang po yung mababang kapulungan ang gumagalaw, pati rin Senado. Si Grispo kaya? Si Grispo kaya? Kasi di ba after na lumabas yung budget, todo depensa itong si Grispo. Dinidipinsahan yung pag-zero subsidy ng PhilHealth. Gagaya kaya itong si Grispo kay Saldico? O itong pamunuan ng Senado? Gagayahin kaya itong ginawa ng mababang kapulungan na sinibak itong si Saldico? Sisibakin na kaya ng Senado itong si Grispo bilang chairman ng Finance Committee ng Senado? Palagay ko mukhang malabo no? Itong si Escudero magkapartido yata yan si Grispo at saka si Escudero. Para damay-damay na.
Di ba? Na pressure ang Malacanang sa ating palagay. Oh, di ba? Kaya, alam niyo po mga kababayan na, ito kasing Committee on Appropriation ay isa po itong malaking komite sa Kongreso, sa mababang kapulungan. Okay? At sabi nga ng mga batikang mambabatas, kasi nagtataka sila ha, bakit daw itong Committee on Appropriation sa pamumuno ni Saldico, bakit siya ang in-appoint na sinasabing bagito pa lamang bilang congressman? Tininan ko dito kung totoo ba na bagito pa lang ito si Saldico bilang congressman. Kailan ba siya umupo bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List? Okay, sabi dito basahin natin. Lahat na. Nag-assume pala siya ng office ay June 30, 2019. So, ibig sabihin, naka-2 terms pa lang siya as a congressman bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List. Okay? Ngayon, dahil nga sinasabi ni Saldico na siya daw po ay may problema sa kalusugan, kaya yun ang dahilan, kaya siya nagdesisyon na magbitiw, tininan din po natin. Kasi nagtataka tayo, no? Dahil sa mga interview ni Saldico sa kanyang video, nakikita natin na parang healthy naman siya. Hindi natin masasabi na siya po ay may iniinda sa kalusugan. Okay? Kaya po, tinignan natin kung ilang taon na ba itong si Saldico para masabi natin na maniwala tayo na siya ba ay may karamdaman, okay? Kasi malusog siya healthy siya Yung kanyang katawan, tama lang, hindi siya obese, hindi rin siya payat. Healthy ang kanyang pangkatawan base sa atin nakita sa video. Okay? Sa mga interview niya. Siya pala ay pinanganak noong sandali lang po tingnan natin. Siya po pala ay pinanganak noong December 8, 1970. So, ibig sabihin, 54 o 55 pa lang itong si Saldico. So, batang-bata pa. Batang-bata pa para isipin natin na, siyempre, bilang congressman tayo po mga ngamba bilang congressman na itong si Saldico ay may sakit. Siyempre, meron silang responsibilidad sa bayan bilang congressman. Diba? Kaya, kailangan po natin malaman kung talaga bang itong si Saldico ay may mga iniindang karamdaman o may iniinda sa kanyang kalusugan, okay? So, bata pa po itong si Saldico, okay? So, ngayon ito daw po kasing itong Committee on Appropriation, marami pong napataas ang kilay. Bakit? Kasi sa kabila ng pagiging bagito nitong si Saldico, siya yung umahawak sa napakalaking committee. Marami nagsasabi na mga batikang mambabatas, dapat daw ang humahawak niyan, ng committee na yan, ay yung mga Jurassic. Jurassic. Alam niyo po ibig sabihin ng Jurassic? Yung mga matatagal na, yung mga experienced congressman, experienced senator, mga ganun. Ganun daw po dapat yan, talagang mahatagal na mamabatas. Pero bakit itong si Congressman Saldico bilang pagiging bagito? Bakit siya ang napili ng ating speaker na i-appoint bilang chairman ng Committee on Appropriation? Kaya marami po napataas ang kilay. Siyempre, ako naman naniniwala na pagka dikit ka ng speaker, siyempre, may bibigay sa'yo. May bibigay sa'yo yung pinaka malalaking committee. Siyempre nga naman, bilang sanggang dikit,
ang speaker, magtitiwala sa'yo. Siyempre, body-body ka eh. Kahit nabagito ka. Di ba? Pero marami pong napataas ang kilay dyan. Di ba? Siyempre nga naman. Ganun talaga sa politika eh. Pag isang gandikit ka, mabibigyan ka ng pabor. Di ba? Pagka tiwala sa iyo ang speaker, mabibigyan ka ng pabor. Ba't ka nga naman bigyan ng pabor ng speaker kung hindi ka sanggang dikit? Sabi nga ni VP Sara ay yung pagpili niya ng mga kanyang security, ayan po ay trust and confidence. Baka ganun din kay Speaker Romualdez. Kung bakit napili niya itong si Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriation, siyempre, tiwala. Tiwala. Kita nyo naman sabi dito ni Saldico pinagtanggol. Pinagtanggol itong akap. Sana ba yun? Basahin natin yung akap pinagtanggol ni Saldico. Ito sabi ni Saldico in the past 3 years, I take pride in our collective accomplishment, particularly the ayuda sa akap sa Kapos ang Kita program, which provide critical support to those with incomes insufficient for their family needs. So, ayan pinagtanggol ni Saldico yung akap. At ang akap po, yan po ay pinakapaboritong proyekto ni Speaker Romualdez. Kaya nga siya sumasama pagka mayroong mga akap distribution. Kasi, ibig sabihin nun, pinakapaborito ni Speaker Romualdez na proyekto itong akap. Kaya nga, suportado niya. Kaya nga, pag mayroong akap distribution, kasama niyo kanya mga bataan. Di ba? Kaya tayo po ay nandoon sa kaisipan na kung bakit itong si Saldico ay may hawak ng pinakamalaking komite sa Kongreso ay dahil sa hanggang dikit ni Speaker Romualdez. Di ba? Kaya kita nyo naman ang suporta ni Speaker Romualdez kay Saldico at ang suporta naman ni Saldico kay Romualdez. Di ba? Siyempre, body-body yan Di ba? Tingnan mo si Marcolita. Dahil hindi ka body ni Speaker Romualdez, ano nangyari? Nang yung mga hearing, pinagtanggol ni Marcolita itong yung OBP. Ano nangyari? Di nagulat si Marcolita. Biglang sinipa sa kanyang mga komite na hindi niya alam. Yan po nangyari. Tahimik na sinipa itong si Marcolita sa kanyang mga komite kasi siyempre hindi ka dikit hindi hanggang dikit. Ano sabi ni Congressman Marcolita? Sinipa sana hindi niya alam, walang abiso. Kung ang ibig sabihin niyan ay nangangahulugan na hindi ka paborit ng speaker. Ganun lang po yan, Kong Dante. Hindi ka favorite ng speaker kung bakit ka tinanggalan ng komite. Di ba? Ganun lang po yan. Ngayon, itong pagkasibak kay Saldico, sa ating palagay, ito po ay direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ni Speaker Romualdez. Yan po ating pananaw. Opinion po natin yan, mga kababayan.